Ang susunod na programa ay rated Filipino. Ito ay nagtuturo ng wikang Filipino para mabigyan tayo ng kaalaman sa wikang Filipino. para sa mga batang manonood. Maandang hapon sa iyo lahat. Nandito kami upang imahai ang isang akta na sinulat ni Amin May and M. Sanwan na si Rizal bilang aktivista. Noong Hulyo 2011, inunita o ipinagdiwang ng sambayanang Pilipino ang 135 aarawan ng maunahing pambansang bayani na si Jose Rizal. Maantaw oportunidad ito upang nilawin ang papel ni Jose Rizal bilang isa sa mga maunahing aktivista o titian sa asansayan ng bansa. Sa darating na Hunyo 2024, ang anyang 163 ang tiniwang ng aarawan ni Rizal. Ito ay upang bigyan ng pagpapasalamat para sa anyang inawa sa ating bansa. Si Rizal ang taong lumaban gamit ang pagsusulat at papel para buhayin ang lahat ng Pilipinong lumaban para maamit ang alayaan sa kamay ng Kastila. Baon lahat, may tanong mo, ano ba ang aktivista? Maraming salamat, Ginoong Manikad. At bilang karagdagang impormasyon patungkol sa titulong si Rizal bilang aktivista, ay dito sinabi ni Rizal na ayaw niya sa administrasyon ng Pilipinas sapagkat galit siya sa mga bobo at walang alam patungkol sa aktivista o bilang isang individual na tao. Dahil si Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani sa larangan ng panitikan at pagpapalaya sa Pilipinas simula kolonyalismo ng Espanya, kundi isa rin siyang aktivista na lumaban para sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin at pagkilos, ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng pagbabago at pagtindig laban sa pang-aapi at katiwalian. Ang kanyang inspirasyon at aral sa mga sumusunod na henerasyon ng mga Pilipino at pakikibaka para sa hustisya at pagbabago sa lipunan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jan Michael Gustoyer na nagmula sa Section 2 and 3, City. Ang tatalakayin ko po ay ang pinagmula ng salitang aktivista at radical. Saan nga ba nagmula ang salitang radical at aktivista? Ang salitang aktivista ay isang kahulugan o synonym ng salitang radical. Ang salitang radical ay nagmula sa Latin na radix na nangangahulugang ugat. Sumakatuwid, ang aktivista o radical ay sinumang taong nakatuon o nakapokus sa ugat ng mga bagay-bagay, lalo na yung mga suliraning palipunan o social problems. Sumakatuwid, ang aktivista o radical ay sinumang taong naghahangad ng mga makabuluhang pagbabago ng status. Halimbawa, kung ang mundo ngayon ay mundo ng kagutuman at pagdaralita, ang aktivista o radical ay isang taong naghahangad na mapawi o malunasan o masolusyonan o mawakasan ang kagutuman at pagdaralita at mapalitan ito ng kasaganaan. Para sa lahat ng mamamayan, sa makatuwid, sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas at ng daigdig, napakainam o napakagandang maging aktivista. Kung tutusin, dapat lahat ng tao ay maging aktivista o radical. Sa simpleng salita, kabaliktaran o antonym ng konserbatibo ang kahulugan ng radical at aktivista. Gusto mo bang i-conserve o
panatilihin ang kahirapan, korupsyon, pagnanakaw sa pera ng bayan, paglabag sa karapatang pantao o human rights at iba pa, pang problema ng lipunan. Kung gusto mo, konserbatibo ka, kung ayaw mo namang mga masasamang bagay na yan at gusto mong magkaroon ng pagbabago, ibig sabihin aktibisto at o radikal ka. Sa panahon ng mga Kastila, hindi katakatakang naging aktivista or radical si Rizal. Bulok at tiwali o korap ang mga Kastilang administrador at ng mga lokal nilang tao-tauhan o puppet. Brutal ang mga gwardiya sibil na sa kasamaang palad at nirecruit din mula sa mga Indio. Tinuturing na second-class citizen ang mga Indio sa sariling bayan, lilang Indio. Lamang ang nakapag-aral, mayorya ng mga mayayaman at anak dalita. Sa makatuwid lahat halos sa buong sistema ay kailangang baguhin, natural ang matalino ang pusong tao gaya ni Rizal ay magiging aktivista. Kung sa bagay, ang pagiging radical at aktivista ni Rizal ay nagsimula sa noong kanyang pagkabata. Nagsimula ito sa pagkakaroon niya ng critical na pag-iisip o pagiging analytical na dulot ng hilig niya sa pagbabasa. At lalong pang yumabong ang nag-blossom sa pag-aaral niya sa Europa kung saan unti-unti noong lumaganap ang mga konsepto ng malayang pamamahayag o free press, karapatang pantao o human rights, nasyonalismo at iba pa. Para sa aking natutunan sa mga pinagmulan ng salitang aktivista at radikal, natutunan ko na sa salitang Rizal ay maikaugnay sa taong naghahangad ng pagbabago sa lipunan at umaaksyon upang makamit ito. Ang aktivista o radikal ay nakatuon sa pagresolba ng mga suliranin sa lipunan tulad ng kahirapan, korupsyon at paglabag sa karapatang pantao. Sila ay may layunin na baguhin ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan at ipalit ito sa mas mabuti o mas makatarungan. Sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo, ang aktivismo at radikalismo ay naglalarawan ng malalim na pananaw ng mga tao at politika, lipunan at kapayapaan. Ang pagiging aktivista radikal ay nagpapakita ng pagtitiwala at pagpapalaga sa pagbabago ng pagkakapantay-pantay nagsisilbing inspirasyon sa iba upang magkaroon boses at paikilahok sa pagtuklas at pagresolba sa mga suliraning panlipunan. Yun lang po, salamat. Aktivista noon at ngayon. Sa panahon ni Rizal, tinatawag ng gobyernong kolonyal na filibusterismo, intersekto o kaya rebelde. Ang sino mang radikal o aktivista na gaya ni Rizal, sino mang humingi ng pagbabago o reforma ay agad kinakasuhan ng rebellion. Kaya sedisyon sa kasalukuyang panahon na tinatawag naman ng ilang bobo sa gobyerno na rebelde, NPA o komunista. Kung noon, ang aktivismo ay madalas na nagaganap sa kalsada at publikong lugar kung saan ang mga tao ay nagtitipon para ipahayag ang kanilang mga pananaw. At kung ngayon naman po sa digital na panahon, maraming online na kilusan at petition ang nagaganap sa social media at iba't ibang online platform na nagbibigay daan sa mas maraming tao na makilahok sa mga issue mula sa kahit saan. At kung noon po ang aktivismo ay naging kilala sa pamamagitan ng personal na pakikibaka at kilos protesta, ngayon naman po ay mas maraming tao po ang gumagamit ng social media at ibang platform para ipahayag ang kanilang mga opinion sa mga advokasya. Noong panahon ng Kastila, hindi nakapagtaka kung bakit naging aktivista o radikal si Rizal. Ito ay dahil bulok at tiwala o korap ang mga Kastilang administrador at gayon din ang kanilang mga tauhan o puppet. Ang mga gwardyang sibil naman ay brutal at sa kasamaang palad, sila ay mga nirecruit na mula rin sa mga Indio. Itinuturing naman na second-class citizen ang mga Indio sa ating sariling bayan. May mga iilang Indio ang nakapag-aral, ngunit marami sa mga mamamayan ay anak
dalita o ang ibig sabihin ay sobrang hirap. Sa mga tuwid, halos lahat sa buong sistema ay kailangan baguhin. Kaya naman ay natural sa mga matatalino at may pusong tao gaya ni Rizal ang isang maging aktivista. Aking eksplanasyon sa aking binasa, si Jose Rizal ay isa sa mga ministradong nagbigay ng malalim na pagkikilala sa liberal na kaisipan. Pagkikilala sa liberal na kaisipan ng karapatan ng tao na dala ng revolusyonaryo Pranses. Isa siya, binigyan din niya ang kalagang ng wikang Tagalog at epekto nito sa Pilipinas. Siya ay hayagang binatikos sa mga praile. Ipinagtanggol niya ang mga karapatang sibil ng mga Pilipino na tuklasan niya ang kapangyarihan ng panunulat. Si Rizal isa sa pinakamatalinong tao. Ang kanyang pananaw ay iba't ibang bagay na kahanga-hanga at kitang-kita mo doon sa dakilang pagmamahal niya sa bayan. Mahirap ikulong ang isang tulad ni Rizal sa isang kategorya lamang. Depende sa bumabasa sa kanyang pagkatao. Marami ang punto, di bistang lalabas, marami ang maggigiit at mas marami din namang magbibigay ng sistensya na kanilang haka-haka. Yun lang po. Magandang hapon sa inyo, aking mga guro at aking mga kamag-aral. Ibabahagi ko sa inyo ang parte na naibigay sa akin ng aking kagrupo, ang kalayaan ng Pilipinas, bunga ng aktivismo. Malaki ang utang na loob ng mga Pilipino sa pagiging aktivista o radikal ng henerasyon ni Rizal. At ang katipunan ni Bonifacio ay di agad-agad may tatayo kung hindi na-impluwensyahan ang marami-raming bilang ng milenyo at mga mamamayan sa karatig lalawigan ng mga kaisipang nasyonalista at radikal ni Rizal sa No Limitangere at El Filibusterismo. Hindi bibilis ang radikalisasyon ng mga nasa pagitnang uri o middle class, kundi dahil sa aktivismo at radikalisasyon ni Rizal. Kung walang katipunan, walang revolusyon noong 1896, at kung walang revolusyon, walang Republika ng Pilipinas. Ang kalayaan ng bansa, kung gayon, ay pamana o legacy na aktivismo ng mga kagaya ni Rizal at Bonifacio noon. Bilang dagdag na kaalaman sa kalayaan ng Pilipinas, bunga ng aktivismo, ibabahagi ko sa inyo ang aking mga nasaliksik. Ang kalayaan ng Pilipinas, bunga ng aktivismo, ay isang konsepto o ideya na nagpapahiwatig ng malayang pagpapasya at pagkilos ng mga Pilipino bilang resulta ng kanilang aktibong pakikilahok sa mga isyong panlipunan, politikal at pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng mamamayan na mapapahayag ng kanilang saloobin, magtanggol ng kanilang karapatan at makibahagi ng paghubog ng kinabukasan ng bansa. Sa pamamagitan ng aktivismo, ang mga Pilipino ay nagkakaisa upang labanan ang kawalang katarungan, korupsyon at ibang pangsuliranin na kinakaharap ng bansa. Ito ay nagbibigay ng daan sa kanila na ipahayag ang kanilang mga hinaing, magkaroon ng boses at maging bahagi ng pagbabago. Bilang dagdag kaalaman sa kalayaan ng Pilipinas, bunga ng aktivismo, ay ibabahagi sa inyo ng aking kamag-aral na si Janjan Marlon Ragos. Maraming salamat, aking kamag-aral na Patrick Catabillas. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang dagdag kaalaman patungkol sa kalayaan ng Pilipinas, bunga ng aktivismo. Sa pamamagitan ng aktibo sa mga kilusang pangkabuhayan, pampolitika at panlipunan, ang mga Pilipino ay nagtaguyod ng pagbabago at pag-unlad ng kanilang bansa. Ang kalayaan ng Pilipinas, bunga ng aktivismo, ay nagpapakita ng kasiglahan at determinasyon ng mga mamamayanan na itaguyod ang tunay na katarungan, demokrasya at pag-unlad ng bansa. Ang kalayaan ng Pilipinas, bunga ng aktivismo, ay tumutukoy sa kapangyarihan ng mamamayanan
na magpahayag ng kanilang saloobin at maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga isyong panlipunan, politikal at ekonomiya. Sa pamamagitan ng aktivismo, nagkakaisa ang mga Pilipino upang labanan ang mga suliraning kinakarap ng bansa tulad ng kawalang katarungan at korupsyon.